Epipandio Labrador, komentaristang walang inuurwan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipandio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Muli po, nandito po yung lingkod, Epipandio Labrador, dito po sa ating programa ang Reaksyon Mo, Birada Ko. At syempre bago ang lahat, binabati muna po natin ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maging yung ating pong minamahal na Lisa Araneta Marcos, at maging sa ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. Okay mga minamahal ko mga kababayan, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong pahayag na naman po ni Panelo. Alam nyo, nakakaawa na po mga minamahal ko mga kababayan, ano? Dahil sa bawat salita ni Digongyo ay nakakandara pa po itong kanyang mga alagad na manipulahin o ayusin yung mga sinasabi po nitong ni Digongyo. Ito po'y katulad na lang din po ng ginawa ni Digongyo doon sa Senado, na pagkatapos niya magsalita doon, magkalat ng mga pananalita, ay todo tanggi po itong si Sara Duterte, at syempre yung mga abogado nitong ni Rodrigo Roa Duterte, isa na po dyan si Panelo, at maging si Bato de la Rosa, maging si Bongo. Okay, sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan, para hindi na po tayo magtagal, ito po at pakinggan ho natin ito pong sasabihin po ni Panelo, no? Ito at panoorin din po natin mga minamahal kong mga kababayan. Ito, umpisa nating ipaliwanag yung mga sinabi ni Presidente Duterte. Sabi ni Presidente Duterte, sabi nila, umami na. Yung reward, sabi niya noon, walang rewards. Inamin niya, yung kay Garma. Hindi, wala akong inaamin na may rewards. Ang sinasabi ni Presidente Duterte, ang mga operation against smuggling, against criminality, against illegal drugs, against human trafficking, lahat yan ay merong tinatawag na operational fund. Merong budget dyan. Nakalaan ang gobyerno. Kaya sabi niya, yung dyan sa illegal drugs, merong pondo yan. Halimbawa, sabi niya, nagbigay naman siya ng example. Kung yung malaking operation, may huhulihin, may entrap, may arrestuin, whatever. Sabi niya, kung halimbawa, yung budget mo ay 500, kami, paglagay natin 100,000. Siyempre, gagamit ko ng gasolina. Alam mo na yun, mga karag-karag ang mga bihikulo. Kailangan pa bumili ng bago. Kailangan papakainin mo yung mga operatives. Kung may surveillance pa yan, kailangan pa silang magrenta ng bahay. Tabantayan baka ilang araw pa yan. So, madaling sabi, kailangan talaga ng pera. Sinasabi ni Presidente Duterte ganito, pag may police operation, may project, I will fund them. Like for instance, I'll give them 100,000. Kuminsan, may tira. Anong tira? Siguro mga 10,000 pesos, 15,000, 8,000. May tira. Isusole ng project manager ng proyektong yun. Ang ginagawa ko, sabi niya, sabi ko sa kanila, sa inyo na yan for the boys. Gamitin niya na yan. Magmerienda kayo, kumain kayo. Gusto niyo, mag-inuman pa kayo ng beer. O whatever you want. Yun ang tinatawag niya, yung reward na sinasabi. Hindi yan ang reward in contemplation of something that is against the law. Ang against the law, yung magbibigay ka ng reward para pumatay ka ng tao. Ito, may 100,000. Patayin mo itong
O kaya huliin mo, patayin mo, whatever. Huliin mo. Kung maglaban, patayin mo. Bibigyan ka ng 100,000. Pag nakadala, kapatay ka ng 2, 3, 1,000,000. Yun o, ang illegal. Hindi o pa pwede yun. O, tingnan nyo mga minamahal ko mga kababayan, eto na. Diba? Alam nyo, magaling ho talaga itong si Panelo, manligaw ng taong bayan. Ginagamit niya yung kanyang katulonggisan, yung kanyang karunungan para po lituhin, para po iiwas si Digongyo sa tiyak na kapahamakan. Naaawa na po ko dito sa mga abogado niya eh. Sa tuwing mayroong gagawing kababalaghan itong si Digongyo, nagkakandara pa po itong kanyang mga abogado na ayusin ito. Parang nakikita ko po dito kay Panelo, ang parang trabaho nito ay maintenance. Taga-kumpuni ng mga nasisira. Sa tuwing merong sasabihin si Digongyo na mga salitang babalik sa kanya o magdidiin sa kanya, eto po mga minamahal ko mga kababayan si Panelo, ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang tagapag-explain, tagapagpaliwanag o tagapaglihis ng mga katotohanan. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, wala naman po sa palengke o hindi naman sa palengke nag-uusap yung Quadcom tsaka si Digongyo. At lalong hindi naman sa loob ng bahay. Siya po ay nagsasalita na under oath. Tama? Nagsasalita siya ng under oath. Na ang lahat ng kanyang sasabihin doon ay totoo. Tama? Lahat na sasabihin niya doon ay totoo. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, eto na. Dito po sa live ni Panelo, itong butiki na ito, puro po siya explain. Puro siya pagpapaliwanag. Bakit? Hindi ba abogado si Digongyo para ipaliwanag niya yan doon? Para maintindihan ng taong bayan yung sinasabi niya? Ha? Bakit hindi mismo si Digongyo ang malinaw na nagpaliwanag at iba yung sinasabi ni Panelo sa sinasabi ni Digongyo doon sa kamera? Ha? Halatang halata mga kababayan ko na nililihis nitong ni Panelo ang katotohanan sa mga sinabi po nitong ni Digongyo. Nung lumabas si Digongyo doon sa kamera, tinanong siya ng isa sa mga media, "Sir, totoo ba yung sinabi mo at tungkol doon sa reward system?" Sabi niya, "Oo. Hindi kasi ako marunong magsinungaling." Ha? Sabi niya yun. Hindi daw siya marunong magsinungaling. Anong ginagawa ni Digongyo? Ha? Nagtatakip? Nagkukubli? O nagtatanggi? Alin doon? Ayaw niya, hindi daw siya liar eh. Hindi siya liar pero bulaan. Alam niya, malinaw naman po sinabi. Ang nagpatotoo po dito sa reward system na to, hindi lamang po si Garma. Hindi lang si Garma ang nagpatotoo sa tungkol po sa reward system. Kung maaalala ninyo, si Colonel Espinido ay nagsalita po tungkol po dito. At yung iba pang mga kapulisan na nakakaalam dito ay nagsalita rin tungkol sa reward system. Ngayon, dahil mahusay nga itong si Panelo, abogado ni Digongyo, ikinokorek niya yung tamang sinasabi o nililihis niya, kinokorek tuloy, nililihis niya yung sinasabi ni Rodrigo Roa Duterte nang sa ganon ay hindi ito madiin dahil lamang sa sarili niyang katangahan. Diba? Nagsalita si Digongyo doon, hindi niya napigilan na sarili niya dahil sa galit niya, gusto niyang sabihin na siya ay lalaki, gusto niyang sabihin na siya ay talagang kriminal. Ang dami niya sinabi doon.
na lahat na sasabihin niya dahil under oath siya ay magiging batayan sa lahat ng kanyang mga sasabihin. Pero bakit nililihis at binabago ni Panelo ito? So nahuhulog lang na binababoy, niloloko, tinatarantado, ginagago ni Duterte ang taong bayan na nakikinig sa hearing doon sa Quadcom. Kung ganon, mga minamahal kong mga kababayan, ang trabaho ni Panelo at ng isang abogado, kaya sila nandoon para i-correct. Para i-correct. Bilang mga representanteng abogado ni Digongyo, ang trabaho nila i-correct. Bakit noong mga panahon na yon na nagsasalita si Rodrigo Roa Duterte, bakit hindi niya ito, ba't hindi siya humingi ng pagkakataon ipaliwanag ito? Kung sa tingin niya ay hindi naiintindihan ng taong bayan yung ibig sabihin ni Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Kaya nga siya tinawag, kaya nga siya sinama doon dahil ang trabaho niya, ayusin yung dapat ayusin, itama yung dapat itama. Di ba? Hindi siya dapat nagsasalita dyan sa vlog niya para ito ay ayusin o ipaliwanag. Dahil hindi ang Quadcom at hindi siya naka-under oath dyan. Diba? Dahil nga ito'y bangag na nga itong si Duterte, kung ano-ano nang sinasabi kahit hindi na dapat sabihin, naturingan na abogado, prosecutor, congressman, naging presidente, naging mayor, pero wala sa sarili. Kaya ang kaawa-awa dito, itong si Butike, na kung saan todo po tanggi, todo alibay, todo iwas, todo explain. Diba? Nakakaawa kalagayan ni Panelo. Dahil bayad siya, dahil binabayaran siya ng mga Duterte, kailangan niya na lang sumunod ng sumunod at mag-repair na mag-repair. Diba? Wala yan, hindi yan in-explain ni Digongyo doon at hindi yan ang nakikita ng taong bayan. Mas lalong pinrove ni Duterte doon na totoo nga, dinagdagan pa nga niya, hindi naman alam ng taong bayan na may 7 siyang totoong tao, na may 7 siyang pinatay, o 6 ba yun, na siya mismo ang pumatay. Diba? Ngayon, mayroong nagsasabi, kung totoo yun, bakit hindi siya kinasuhan? Hindi siya inano? Malay ba natin kung yung 7 taong yun, kaya nga hindi niya binabanggit yung mga pangalan dahil takot siya na baka malaman ng mga nagmamay-ari ng patay na yon, nahabulin siya. Diba? Kaya nga ayaw banggitin ni Rodrigo Roa Duterte yung mga pinatay niya dahil baka habulin siya, talagang kasuhan siya. Kumbaga, nagsasalita siya na walang ebidensya. Diba? Parang ako, halimbawa, sabihin ko, pumatay ako ng 4, tapos sasabihin sa akin, sino-sino? Secret. Nalimutan ko na. May nangyari ngang namatay. Maraming namatay. Maraming 4 ang namatay. Hindi ka pwedeng porsigihin na ikaw ang pumatay ng 4 na yun, kasi wala ka naman binanggit na pangalan. Pero kung totoong lalaki, ako hindi ako naniniwalang walang naaalala si Rodrigo Roa Duterte na isa man doon sa mga napatay niya. Kung totoo mang may napatay siya. Diba? Gusto lang paniwalain siguro ni Duterte, kung hindi man yung totoo, gusto lang siguro paniwalain ni Duterte yung taong bayan na siya ay lalaki, matapang, marunong pumatay. Pero nasaan Duterte kung totoong matapang ka? Nasaan yung pinatay mo? Nasaan yung ebidensya mo? Nasaan yung sinasabi mong pinatay mo na 7? Ni isa doon wala kang naalala? Wala kang naalala kasi wala ka naman talaga sigurong napatay. Sinasabi mo lang yon para sabihin na lalaki kang, gago ka. Balik tayo dito sa sinasabi ni Panelo tungkol sa award system, reward system. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, wala na siyang magagawa Kahit paanong explain nitong ni Panelo, dahil yung sinabi ni Duterte doon sa kamera ay naka-under oath, mas mabigat yun kaysa sa mga ini-explain niya ngayon. Diba? Nagsasayang ka lang ng laway, Panelo, kahit paanong gawin mong explain sa taong bayan, dahil may uod yung utak ng amo mo,
Alam niya bilang abogado na dapat hindi sinasabi yun doon. Alam niya bilang isang abogado, prosecutor, isang ano man ang mayroong naabot itong si Duterte. Alam niya ang lahat-lahat dahil abogado siya. Alam niya kung ano ang patakaran, ano ang magiging bunga ng kanyang mga sasabihin doon sa kamera. Pero bakit niya ito sinabi? Ano ang kanyang dahilan? Ha? Ano ang kanyang dahilan? Meron pa akong napanood, mga minamahal ko mga kababayan, dito po sa SMNI. At ito po ang paliwanag ng taga SMNI dito. At ito po ay ayon po sa kanilang pagkakaunawa. Ito't panoorin ho natin. Posible umanong sinasadya lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na palakasin ang bintang na siya'y isang pumaslang ng mga individual na sangkot sa illegal na droga para takutin ang mga kriminal. Ayon pa sa kanyang dating Chief Presidential Legal Counsel, posible rin na patibong lang ito ng dating Pangulo para sa mga nag-aakusa sa kanya. Narito ang balita ni Sara Santos. Kaya nung sinabi niya, I killed 6 criminals. Tinanong siya, ano mga pangalan nun? Ba't ko naman tatanungin pa mga pangalan nun? Paano ba uusigin sa korte ang mga umano'y krimen ng pagpatay kung wala namang pangalan ng mga mismong pinaslang? Maliban dyan, wala ring impormasyon na nagsasabi kung saan at kailan nangyari ang mga umano'y pagpaslang. Inabangan ng bansa ang kauna-unahang pagkakataon ng pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado para dumalo sa pagdinig nito patungkol sa umano'y extrajudicial killings sa naging war on drugs ng kanyang administrasyon. Kasunod dyan ay pinaunlakan din ng dating Pangulo ang imbitasyon ng Quad Committee ng Kamara para sa pag-imbestiga sa parehong issue. Para sa dating Chief Presidential Legal Counsel ng dating Pangulo na si Attorney Salvador Panelo, pilit lang hinuhuli ng Kamara si Duterte na magbitaw ng mga salitang mahuhulog sa pag-amin niya sa umunoy extrajudicial killings. Nakakalimutan nila na number one, yung extrajudicial confession has certain legal requirements. Number one, it should be given outside of judicial proceeding. Number two, it should be reduced into writing. Kailangan nakasulat yun. And number three, with the assistance of counsel. And number four, pag yun ay, halimbawa, merong akusado na ako o inadmit at confess ng krimen niya, kailangan yung prosecutor, yung mga piskal, pagdating sa hukuman, they will have to introduce evidence outside of the confession. Meaning, hindi lang yung confession kay Binigyan diin ni Panelo na kailangang magpakita ang mga nag-aakusa ng ebidensya para patunayan na mayroong ang krimen na naganap. Giit din ni Panelo, posibleng may dalawang kahulugan ang sinabi ni Duterte na may 6 daw siyang pinatay dahil sangkot ang mga ito sa illegal na droga. either it's a bluster, an exaggeration para to strengthen, palakasin yung myth or legend niya na killer siya. Bakit? Kasi yun ang ginamit niya para takutin ang mga kriminal sa Davao at yun din ang ginamit niya bilang presidente. Kaya lalo niyang pinalalakas yun sa pamamagitan ng pagkikwento na mamamatay tao siya ng mga kriminal. O yeah, pwedeng ganon or siniset niya lang yung trap sa kanila para magmukha silang tan-GA o dump. Natatandaan na ilang beses nang hinamon ni Duterte ang mga nag-aakusa sa kanya na kung matibay ang mga ebidensyang hawak ng mga ito para patunayang may naganap ng extrajudicial killings sa kanyang war on drugs, ay kasuhan na lang daw siya ng mga ito sa korte. Pero si Panelo naniniwala na hindi tatayo ang planong pagkakaso laban kay Duterte sa korte. It's a misnomer. They will never stand in court simply because hindi yun talaga extrajudicial confession or admission kasi may legal requirements nga. Eh, ang problema, nakakalimutan ng mga yan. Hindi naman mga abogado. At yung isang abogado rin, nakakalimutan niya rin. Para sa Diyos, So, ayun, mga minamahal ko mga kababayan, ano. So, pinapalabas po dito na para bagang style, style o pamamaraan ni Digongyo, yung sinasabi niya, doon sa kamera para takutin yung mga addict style. Na anong ibig sabihin doon? Sinasabi lang niya ba para takutin o sinasabi niya ito dahil ito ay totoo? 'Di ba?
Kasi iba yung nananakot lang, kasi nanakot lang hindi gagawin. Pero, kung sinasabi niya ito dahil totoo, dapat maging lalaki siya. 'Di ba? Maging lalaki siya, sabihin niya, aminin niya kung sino-sino yung talagang pinapatay niya para may proof siya na talagang may pinatay siya. Pero kung ito hearsay lang, sabi-sabi lang niya para sabihin na matapang siya, so tumutugma yung sinasabi natin dito na wala pang pinapatay ito. Duwag ito. Magaling lang itong magpapatay. Ngayon, kung matalino si Duterte, sa tingin niya matatakot pa yung mga adik sa kanya, gayong pinakilala niya na yung sarili niya na hearsay lang yun, na hindi totoo yun, na may pinapatay siya. O gusto niya lang itong gamitin o ginagamit niya itong estilong ito para iligaw ang taong bayan sa katotohanan na talagang kriminal siya at talagang may pinatay siya. Pwedeng ganun, mga minamahal ko mga kababayan, no? So talagang iniiwas nila si Rodrigo Roa Duterte sa kapahamakan. Iniiwas nila si Duterte, nililigaw nila ang taong bayan sa katotohanan. Nang sa ganun, lumabas na ang lahat ng sinasabi nitong ni Rodrigo Roa Duterte doon sa kamera ay isa lamang pamamaraan niya para linlangin o ilagay sa bulsa niya ang Quadcom. Parang ganun kasing lumalabas, mga minamahal ko mga kababayan. Ewan ko lang po sa inyo kung ano po ang inyong pag-aanalisa dito. Pero sa akin, totoo man o hindi nakapatay siya dahil siya po ay naka-under oath, lumalabas na talagang kriminal siya. Kahit hindi niya ituro, kahit hindi niya sabihin, dahil sinabi niya may pinapatay siya at mayroong totoong double death squad. Sinabi din niya yun, di ba? Na mayroong totoo ang double death squad at ito ay 7 tao ang membro nito na mga sibilyan. Di ba? Sibilyan. Maaaring si Michael Yang, maaaring si Alan Lim na membro ng drug syndicate, nakasapi dito si Paulo Duterte, si Sara Duterte, si Mans Carpio, si Rodrigo Roa Duterte. Maaaring yan ang 7 pero sabi niya 7 sibilyan di ba? 7 sibilyan. Maaaring hindi pa nito si Bongo, maaaring isa siya doon. Pero hindi ko sinasabing tumpak 'yon, pero sa akin lang 'yon. 'Di ba? Ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, talagang masasabi natin dito, no, na talagang walang naging maayos kahit saan mo dalhin itong si Rodrigo Roa Duterte, lahat dadaanin niya sa kawalangian. Ngayon, itong si Sara, tinanong naman doon sa presscon, nagpatawag ng presscon si Sara. 'Di ba? Ano naman ang naging alibay ni Sara? Iba doon sa alibay ni Panelo. 'Di ba? Makikita mo na pag si Rodrigo Roa Duterte nagsasalita, nagkakandara pa hindi lamang si Panelo para iligaw o ayusin o pagtakpan yung katotohanan ng sinasabi ni Rodrigo Roa Duterte. 'Di ba? Anong sabi ni Sara Duterte? Iba naman po yung kanyang sinabi doon sa sinasabi o pinapaliwanag po ni Panelo. Eto't panoorin natin. Sabi niya, kumusta yung performance ko? And I said, best dramatic actor. Sabi niya, you have to rate me from 1 to 10. Sabi ko, you're at 12. But you mean it? He was really at 12, ma'am. Yes. Ma'am, bakit best Yes. dramatic actor? Kayo na lang yung umintindi. Nakikita niya naman sa ginagawa niya So, Ma'am? Tingnan mo yung tsura nito ni Sara Duterte, no? Feeling cute. Pero ang laki-laki naman ng panga. 'Di ba? Tuwang-tuwa si Sara Duterte sa ginawa ng kanyang ama. 'Di ba? Tingnan niyo yung tsura ni Sara Duterte dito. Ang lalim ng pag-iisip niya. Tuwang-tuwa siya. 'Di ba? Tingnan niyo yung tsura, parang avatar. 'Di ba? Tuwang-tuwa siya dahil dramatic daw yung tatay niya. Dramatic actor. Lagi na lang ganun para hindi lumabas na totoo yung sinasabi. Sino magtitiwala sa mga Duterte kung lahat na lamang na sinasabi ni Duterte palalabasin ninyong joke? Lahat na lamang na sasabihin ni Duterte sasabihin ninyong kadramahan.
Paano pagkakatiwalaan ng taong bayan yan? Sige nga. Pero kung sa bagay, dahil sa estilo nga ni Duterte na yan, dyan tayo naloko. Akala natin yung drama ni Duterte, yung seryoso niyang pananalita, na dadalhin niya yung bandila natin sakay ng jet ski doon sa China, ay totoo, napaniwala tayo. Ayun, humanga tayo, naniwala tayo. Dahil sa seryosong sabi niya, 6 months, tapos na ang war on drugs. Mawawala na ang drug addict sa buong Pilipinas. Tapos, sa loob na 6 months, pero hindi natapos. Umabot na lang ng kanyang last term ng kanyang kauli-hulihang pag-upo sa Malacanang, ang dami pa ring addict. Paano mawawala yung addict? Dahil habang nagpapapatay siya ng mga addict, benta naman ng benta, ha? Nagkakalat itong si Paulo Duterte, maging itong si Michael Yang ng Shabu o tulit-tilinadang Shabu sa buong Pilipinas. Hindi talaga matatapos. 'Di ba? Hindi matatapos. Paano matatapos habang may nanghuhuli, meron namang nagbebenta? Ha? Habang may nanghuhuli ng drugs, habang may pumapatay ng mga addict, meron din namang nagtitinda na kung saan malayang-malaya. Ha? So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, mga baliw na talaga itong mga Duterte. Isa lang masasabi ko talaga, napakabaliw ng pamilyang to. Kitang-kita naman sa utak sa itsura ni Sara Duterte. Tingnan yung itsura, oh. Yung itsura ni Sara Duterte dito, makikita mo sa aura niya. Oh, tuwan-tuwa siya sa ginawa ng tatay niyang abnormal na katulad niya. Akala naman ni Sara Duterte magiging presidente siya. Akala ni Sara Duterte, akala ni Digongyo, magwawagi pa yung mga aso nila. Kahit anong gawin ninyo, biro mo, napanood pa ako, may pasayaw-sayaw pa itong si Robin Padilla, si Bongo, pati si Bato. Ha? May pasayaw-sayaw pa yung tatlong demonyo. Aba, matindi. Matindi ang utak ng mga ito. Mga kababayan ko, kung ako lang po, para sa akin, kung hindi talaga makukulong itong si Rodrigo Roa Duterte, hindi mapapanagot ng ating gobyerno. Kung titignan natin yung ni Digongyo, malapit ng permahan yan. Malapit ng permahan yan ng uod. Hindi na rin magtatagal yung buhay ni Rodrigo Roa Duterte, at doon sa impyerno talagang naghihintay sa kanya yung tiyak na kaparusahan habang buhay. No? Pero doon sa mga kababayan natin na lagi po nating nakakasama dito, tulad po ng sinasabi ko, kung mahal ninyo ang Pilipinas, mahal ninyo ang ating bansa, nararapat lamang na wag ninyong suportahan yung mga aso nitong ni Digongyo, na kung saan manang-mana sa kanya katarantaduhan. 'Di ba? So, wag na nating paakyatin pa, paupuin pa yung mga tulad ng mga Duterte sa pinakamataas na kapangyarihan, dahil dadramahan lang ho tayo niyan. Bibiruin lang ho tayo niyan. Ang kailangan po nating leader sa bansang ito, yung isang taong seryoso sa kanyang salita. Seryoso sa kanyang mga sinasabi at ginagawa. Katulad po ng ating minamahal at ginagalang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi kailangan ng bansang ito ng isang taong puro joke ang alam sa utak. Puro drama lang ang alam sa utak. Ang kailangan po natin dito sa bansang ito, lalong-lalo na po dumaranas ng kahirapan yung iba nating mga kababayan, magkaroon tayo, at dapat magkaroon tayo at iboto natin at bigyan natin ng pagkakataong makapaglingkod sa atin yung mga taong katulad po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na seryoso sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, sa lahat po ng kanyang mga sinasabi. Diba? So muli po, tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.